Nang makarating ang bida sa pansamantalang supply stronghold na hotel, agad niyang sinuri ang kanyang status window. Napagtanto niya na ang kasalukuyan niyang vitality ay nasa 705 lamang at kailangan niya itong umabot sa 900 upang makapasok sa mataas na yugto ng Tier 2 martial artist. Hindi rin gaanong marami ang martial value na nakuha niya sa nakaraang 7 araw, kaya hindi ito sapat upang makapag-breakthrough siya patungo sa mataas na yugto ng Tier 2. Naisip din niya na ang pagdagdag ng ilang dosenang puntos sa vitality ay hindi gaanong makakatulong sa kanya sa ngayon. Dahil dito, napagpasyahan niyang palakasin muna ang kanyang overlord body. Hindi lamang ito direktang nagpapataas ng kanyang lakas sa labanan, kundi pinatitibay rin ito ang kanyang katawan. Agad niyang sinimulan ang pagpapalakas ng kanyang overlord body at malinaw niyang naramdaman ang napakalaking pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Kahit mula lamang sa 1.1% hanggang 6.5%, tumaas ang kanyang lakas ng hindi bababa sa 20%. Pagkatapos nito, napagpasyahan niyang sanayin ang kanyang guidance technique habang ipinapahinga ang kanyang mga mata. At kung sakaling dumating ang kanyang mga kaaway, plano niyang tumalon na lamang palabas ng bintana upang makatakas. Makalipas ang ilang oras, nagtungo ang bida sa isang kainan. Marami sa mga martial artist na naroon ay masayang nagkakasiyahan. Abala pa ang ilan sa pagkuha ng video sa isang lalaking naghuhubad sa ibabaw ng mesa. Nang makita iyon ng bida, halos mawalan siya ng gana sa pagkain. Ngunit bigla siyang napaisip. Napakatagal na ng panahong lumipas ngunit hindi pa rin siya natatagpuan ng mga mamamatay tao. Iniisip niya kung hindi ba talaga naglalakas loob ang mga itong kumilos sa loob ng supply stronghold at naghihintay lamang na matambangan siya sa oras na lumabas siya. Biglang may isang lasing na lalaki na umagaw sa kanyang atensyon. Ikinwento nito na nakakita siya ng 3-star pattern dark purple bamboo, ngunit naaga umano ito ng ilang tier 4 na martial artist. Hindi makapaniwala ang mga kasama nito sa kanilang narinig dahil isa raw itong kayamanang maihahambing sa isang A-rank treasure. Dahil dito, agad siyang tinanong ng kanyang kasama kung saan niya eksaktong nakita iyon at tiniyak nilang hindi lamang siya nagyayabang. Napangiti ang bida dahil alam niyang ang star pattern dark purple bamboo ay isang napakabihirang natural treasure na may maraming katangian. Ang isang 1-star pattern dark purple bamboo ay maaaring maglaman ng 2 attribute ng spirit key. Sa bawat dagdag na bituin, nadaragdagan ito ng isa pang attribute. Ang 3-star pattern dark purple bamboo ay maaaring maglaman ng 4 na attribute ng spirit key. Kahit pa ma-master niya ang 4 attribute fusion sa hinaharap, magagamit pa rin niya ito sa kanyang sibat. Dahil dito, sumingit naman ang bida sa usapan at sinabi niyang narinig na niya noon na sa lugar kung saan tumutubo ang naturang likas na kayamanan ay may mga kakaibang batas na umiiral sa larangan ng magnetic field. Kahit isang tier 4 na martial artist ay hindi madaling maaagaw ang kayamanang iyon. Tuwang-tuwa naman ang lasing na lalaki sa sinabi niya at sinabihan siyang mukhang marami rin itong alam. Pagkatapos ay muli nitong ipinaliwanag na may napakalakas na gravity magnetic field sa paligid ng dark purple bamboo. Habang mas mataas ang tier ng martial artist na papasok, lalo ring lumalakas ang magnetic field. Ang mga tier 4 na martial artist na nagtangkang agawin sa kanya ang dark purple bamboo ay agad na nadurog at naging pira-pirasong laman sa sandaling sumugod ang mga ito sa loob ng lugar na iyon. Hindi makapaniwala ang mga kasama nito na kahit ang mga tier 4 na martial artist ay agad na mamamatay sa ganoong paraan. Para sa kanila, tunay na nakakatakot ang lugar na iyon. Bigla namang natigilan ang bida at napaisip. Kakayanin kaya ng kanyang overlord body ang ganoong nakakatakot na gravity. Nabasag ang katahimikan nang biglang magkaroon ng malakas na pagsabog malapit sa kanila. Isang nagliliwanag na slash ng pag-atake ang biglang sumulpot sa pwesto ng bida at agad nitong winasak ang mesa sa kanyang harapan. Napakunot-nuo ang bida habang iniisip na sa wakas ay dumating na rin ang mga ito. Mula sa nasirang dingding, isa-isang lumitaw ang mga assassin. Galit na galit nilang tinawag siyang munting peste habang tinatanong kung hindi ba siya magaling tumakbo at kung bakit hindi siya tumatakbo ngayon. Ang mga lalaking kanina lamang ay kausap ng bida ay mabilis na nagtago sa likod ng mga sirang debris. Hindi sila makapaniwala na isang tier 4 na powerhouse kasama ang mahigit 100 tier 3 martial artist ay dumating para lamang patayin ang isang kabataang tier 2. Nagtataka ang isa sa kanila kung anong klaseng napakalaking gulo ang nagawa ng binatang iyon upang habulin ng ganito.
Agad namang nagsalita ang pinuno ng mga assassin at inutusan ang lahat ng tao na umalis sa lugar dahil kontrolado na raw nila ito. Pagkatapos noon ay mabilis nilang pinalibutan ang bida. Habang nakangisi, sinabi ng pinuno ng mga assassin na huwag daw isipin ng bida na hindi sila maglalakas loob na umatake sa loob ng supply stronghold. Ngunit nakangiti lamang ang bida at nagtanong kung paano raw kung sabihin niyang hinihintay niya talaga silang dumating. Maniniwala raw ba sila? Tumawa ng malakas ang pinuno ng mga assassin. Huwag daw nitong sabihing iniisip na kaya nito silang ubusing lahat ng mag-isa. Agad na hinawakan ng bida ang kanyang sibat at pinadaluyan ito ng enerhiya mula sa tatlong attribute. Unti-unting nagningning ang sandata habang itinutok niya ito sa kanyang mga kalaban bilang paghahanda sa pag-atake. Mayabang niyang tiningnan ang mga assassin at tinanong kung paano niya malalaman kung kaya niya kung hindi niya susubukan. Sa sandaling makita ng pinuno ng mga assassin na gumagamit ang bida ng tatlong attribute, agad siyang pinagpawisan ng malamig. Mabilis siyang umatras habang napapamura at sumisigaw sa kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay sila. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya tuluyang makalayo, agad nang kumilos ang bida at inilunsad ang kanyang napakalakas na pag-atake sa gitna ng mga assassin. Dahil sa nakakatakot na pressure na kanyang pinakawalan, nagliwanag ang mga mata ng bida habang malamig niyang tinititigan ang kanyang mga kalaban, inuutusan niya ang mga ito na sumabog sa kanyang harapan. Nang tuluyan niyang pakawalan ang pag-atake, sumabog ang napakalaking alon ng gintong enerhiya. Napatulala ang pinuno ng mga assassin at hindi napigil ang magmura sa takot. Sa mga sandaling iyon, ang mga tao sa labas ay nagtataka sa matinding liwanag na nagmumula sa loob ng kainan. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagsabog. Sa isang iglap, tuluyang nawasak ang buong gusali ng kainan. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasasaksihan. Para lamang patayin ang isang tier 2 martial artist, kinailangan pa talagang gumamit ng martial art na may ganoong kalaking kapangyarihan. Ngunit agad silang nagulat sa sumunod na pangyayari. Habang nagtatalsikan sa paligid ang mga katawan ng mga assassin, hindi nila maintindihan kung bakit ang mga ito ang namatay. Doon nila napagtanto na ang nakakatakot na kapangyarihang kanilang nasaksihan ay posibleng nagmula mismo sa tier 2 na kabataang iyon. Unti-unting naglaho ang usok at alikabok sa paligid. At nang lumino ang kanilang paningin, nakita nilang ang pinuno na lamang ng mga assassin ang natitirang buhay sa gitna ng napakalakas na pagsabog. Nanginginig na tumayo ang pinuno ng mga assassin habang napagtatanto kung gaano kalakas ang kapangyarihang iyon. Isa pa, isang 3-attribute martial art pa ang ginamit ng bida. Napamura na lamang siya dahil hindi man lang nabanggit sa impormasyong natanggap nila ang tungkol dito. Ngunit sa kanyang palagay, sa sentro ng ganoong kalakas na pagsabog, kahit siya na isang tier 4 na martial artist ay malubhang nasugatan. Kaya sigurado siyang patay na ang bida dahil isa lamang itong tier 2 martial artist. Napabuntong hininga na lamang siya at pinilit na huwag nang isipin iyon. Kahit napakarami sa kanilang mga tauhan ang namatay, nagtagumpay pa rin naman siya sa misyon. Mas mabuti na raw iyon kaysa sila naman ang ipapatay ni Lord Nabo. Ngunit bigla siyang nagulat nang may malakas na enerhiyang sumabog mula sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon. Subalit bago pa man niya makita kung ano ang nangyayari, muli nang nagsagawa ng pag-atake ang bida gamit ang ikatlong anyo ng 9 Heaven Breaking Spear, ang Heaven Breaking. Direkta niyang tinarget ang pinuno ng mga assassin. Ngunit mabilis itong sumalubong gamit ang isang malakas at mabigat na pag-atake. Hindi pa rin ito makapaniwala na buhay pa ang bida. Nang muli siyang umatake, napansin niyang biglang nawala ang bida sa kanyang harapan. Agad siyang napakunot-noo at napagtanto na marahil ay hindi siya ang tunay na pantirya nito. Mabilis siyang lumingon. At tama nga ang kanyang hinala. Nakita niyang rumaragasa ang bida patungo sa dalawa pang assassin na malubha na ang mga pinsala. Doon niya naunawaan ang plano nito. Ginamit lamang pala siya bilang pang-abala. Agad niyang sinigawan ang lahat ng tauhang may malay pa, na pigilan nila ang bida. Ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga assassin ang nagtatakang tumingin sa kanilang pinuno at nagtatakang nagtanong kung ano ang sinasabi nito. Hindi pa nito natatapos ang kanyang sasabihin nang agad siyang tuhugin ng sibat ng bida. Sa isang iglap, nawalan ito ng buhay. Walang kahirap-hirap na binuhat ng bida ang dalawang assassin na kanyang napatay at isinampa ang mga ito sa kanyang balikat.
Pagkatapos ay tumingin siya sa pinuno ng mga assassin at malamig na ngumiti habang sinasabi na kung hindi niya kayang pumatay ng isang tier 4 na martial artist, hindi raw ba sapat na patayin niya muna ang mga tier 3 martial artist sa ilalim nito. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, pinagpapawisan na ang bida. Alam niyang napakatindi ng kapangyarihan ng nabigong free attribute fusion. Kung hindi niya pinatigas ang Think Earth armor at sabay na pinalakas ang kanyang overlord body, kahit nakaligtas siya ay malamang na naging baldado pa rin siya. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang inihagis niya ang dalawang patay na assassin patungo sa kanilang pinuno at nagpaalam na siya. Kasabay ng sigaw na iyon ay mabilis siyang tumakbo palayo. Habang tumatakas, napaisip siya na halos nabura na niya ang lahat ng tier 3 martial artist na kasama ng pinuno ng mga assassin. Kung magtatagumpay lamang siyang maisanib ng maayos ang 3 attribute, magkakaroon na siya ng pagkakataong mapatay maging ang isang tier 4 na martial artist. Samantala, halos mabaliw naman sa galit ang pinuno ng mga assassin. Nagngit-ngit ito habang nakatitig sa papalayong likod ng bida. Unti-unting nagliwanag ang isa nitong mata ng nakakatakot na pulang liwanag. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng napakalakas na sigaw habang walang tigil na minumura ang bida. Pagpipirasuhin daw niya ang bangkay nito sa 10,000 piraso. Kasabay nito ay sumabog ang napakalakas na bugzo ng enerhiya mula sa kanyang katawan at mabilis itong kumalat sa buong paligid. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.